Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Hubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay, Marinalda mga tugang, Marinalda Probinsya ni Sorsogon, Marinalda sa bilog na kinabaan, live na live kitan mahiling sa tawing programang Issue ora mismo. An pang biyernes na edisyon kan regular na programa kan Bicol TV, ang sulamiting telebisyon sa probinsya ni Sorsogon. Marinalda po, ang sa inyong likod, si Rosauro Amistoso. Welcome po sa tuyang programang Issue ora mismo pang biyernes na edisyon. And idagos-dagos na po mga tugang dahil sa igwa kitang guest mo niyan na kumbaga malamig ang panahon, mainit naman itong guest natin. Okay mga kaibigan, to be fair po sa gabos ng mga kandidato, baad maisip kita na kumo si Sauro may pagpipili na kandidato or may pagpipili na i-guest digdi. Dahil po mga tugang, ever since ang pangapudan po is maging patas kita sa larangan kan sa tuyang pamahayag. Mas nga ni po ang sanayong lingkod, araman po nindo, bako man patas ang paglakaw kay ni. Pero pag abot sa mga issue, 100% matao po kita ng fair and balanced na pamamahayag. Okay po? Dahil ko na pagparapahalo yun, ang makakaibahan tapong ngunyan dahil iba, kundi ang City Mayor Aspirant kan City of Sorsogon, dahil iba po, kundi si Mr. Red Lasay. Pare, good morning. Good morning, Tabi. Sauro, asin sa kabustabi ng mga viewers kan sa tuyang Bicol TV. Pakicheck kay, naka-off on mic ni, Okay, for the second time around, pare, good morning. Good morning, Tabi. Sao, asin okay. sa kabus niya tong mga viewers digdi sa Bicol TV. Okay, thank you very much. Yorme, sabi ko nga di po mga tugang, to be fair and balanced, ano yun kitang ngunyan. Yorme, perang aldaw na lang, kumbaga, na, magpipirilian na. So, eleksyon na. And sa gabos, po, ang sa mong, mag-aramon tango na, since day one kan karampanyahan hanggang sa ngunyan, na sabi ko ni sobra na lang sa simana. Kumusta ang mga sabi nga ni mga paglakaw-lakaw mo, pakisala mo sa tao. So we will give you the microphone just to inform the public. Managod, Tabi, sa paglakaw-lakaw na yes. Og matabi kita dahil sa mainiton ang pag-akseptar sa satuya kasatuyo mga kababayan digdi sa siyudad ng Sorsogon, lalo na ang mga pigapon niya to, mga nasa rasa ng kinapobrehan, mga parauma, parasira, of course, ang sa toda, mga sa transport sector, kababayan, ang mga paratsinda niya to, so mga leaders niya to sa barangay,
Salamat ng tabi sa pagtanggap nindo sa samuya asin pag-apresyar kan samuya mga plataporma di gobyerno. So, siyempre, saro ini kumbaga mga tugang first time ko po makapanayam digi si Mr. Redlase ever since na nagtao kang kumbaga nakaulit po ini via phone pero this time minamuta po na talagang maka one-on-one interview si Mr. Redlase manod kay na pag desisyon niya na magkandidato sa pagka-mayor. Mga nagkapirang rasones o kaya mga mayor-maintain na rasones rin ang gusto kong maaraman or personal ko na maaraman and gusto ko na maipaabot mo sa tao ang mga nagkapirang rasones mo. Inat sa gabos, as per record, nagpapahiling man kita ning grabe na pagkamot sa satuyang lugar. Mala ngani as per record digdi sa siyudad ni Sorsogon parte kita sa pagkamok na mismo kan Sorsogon City kasabay ta si dating Congressman Chis Escudero and merging sa former municipality sa municipality Sambacon in Sorsogon. So dati na katuntay ka ibig mo sabihin ka nag-form iyan kasabi ka duman. Tabi. So kabataan patabi kita ang position paper hali tabi sa Red Force Youth Organization ako ang presidente. Ang public hearing kami tabi nagmobilize ng ribo ng mga kabataan sa dating Sorsogon State College. Asin dati halos 2 o 3 lang ang nagpapabor na banging siyudad ang Sorsogon. Si dating City Emilio Vicunida, ang professor dati na presidente kan faculty, si Attorney Balintong, siya abogado, si Mr. Attorney Balintong, abogado naman yan. Saka ang grupo mitabi sa kabataan, na si Chis, si Congressman Chis, sagkod na encourage me, na inganyo me na mag-suporta sinda sa plebisito hanggang manggana, maging siyudad ang Sorsogon. So dati pa man, pinihiling tayan na aki pa kita, mga kapag-iriba ko ng mga leader kabataan, kaya di man masusukol ang pagkamuta sa siyudad. Kaya naging rason nga ni, tanganing magdesisyon kita na magkandidato. Matapos na maaraman ta sa gobyerno mismo, sa report mismo ng gobyerno nasyonal, lalo na ang Philippine Statistic Authority, nagrabing pagro-ro sa probinsya at sa siyudad San Sorsogon, nagnumero 1 kita na pinakatio sa Bicol Region, nag-ikapito kita na pinakatio sa bilog na Pilipinas. Ako tabi, yaong baga sa Nasyon Anti-Poverty Commission, kami ang mismong ahensya na pinaka-concern sa mga programa sa kapobrihan. Di tamang kaya, tiuson na maglugmok ang Sorsogon bako sa hearsay o sa mga sabi-sabi. Sa record mismo kan sa tuyang mga lehitimo asin otorisado ng mga isa kang gobyerno arog kang Philippine Statistic Authority natanggabi ang pagtios kan Sorsogon na sinukol linda base sa per capita income sa mga pamilya digdi sa siyudad din Sorsogon asin probinsya. So initabi naging duty bound po ako asin gabos tabi na namumuot sa Sorsogon, may obligasyon kita na magtumar parte tanganing may peling ta ang sa tuyang partisipasyon asin pagkamot na may bangon ang Sorsogon. Saro nga ni Didi na naisip ta dahil sa natawang kita ni Chansa na simbagon ni Nareto agyat sa mga namumuot sa Sorsogon na lumaban gamit an instrumento na gamit an ehersisyo politikal na maging alkalde kan siyudad kasi epektibo ini na paagi tanganing mabago ang sistema asin kondisyon mismo sa siyudad sa ngaran kan sang labi-labing pagtios. And siyempre pag-arog kabaga kaya aram ta po mga tugang na pag sinabi mong amor, ano yan kumbaga masabi ka, mahirap mahirap gibain. Sino ba naman si Redlasay sa puntong ito? Inako ko tabang realidad na tios ako, hali ako sa tios na pamilya. Pero aram mo, nasabutan ko man tabi, nasa labanan sa politika, di man ang yaman ang basihan, kundi ang buto. Tama. Kaya lang, mas dakol ang bilang sa mga tios kaysa sa mga mayayaman. So kay pang ko lamang, may pasabot sa mga kapakutios, naigwa talaga kaming kusog o puwersa. Kung kami magkasarabutan kada saro, marealisar mi na ang kusog mi sa bilang, magkasaro kami, dogmen mga mayaman. Kasi pantay tabi ang buto sa mayaman na ng pobre sa panahon sa eleksyon. So, ang pinaka-challenge, may pasabot sa mga kapakutios, takay pon kita magkasaro, nan ano ang pinaka-epektibo na mga programa
na kita mismo makinabang. Ang epektibo dyan, pag nagkasarabutan kita, nagkasaro kita mismo makahanap din eksakto, ihusto na solusyon sa mga problema ni hampang ta. Bako ito na mga di nakasabot sa mga pangaipo ta. So initabi, aning pagpaniwalaan ko tabi sa oro. Nan, di po ako nawara ng pag-asa na may dignidad ibalor ang kada tios. Di naman totoo na ang mga tios na babakal lang ng kwarta. May nagkapira, pero pag napasabot mo sa tios na mas importante ang puturo, ang karahayang kang pamilya, itatapok nila ano man ang kantidad ng kwarta sa panahon kang butbaying kan mga ingigibo ka na kayo ni mga mayaman na kilala na niya to. Speaking of ini nga ni baga pagpasabot sa mga tiyos, naniniwala ka pa ba na sa kasabihan na kumbaga pirang dekada, pirang eleksyon ang uminagi na may pigsasabi sila na ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota? May advantage tabi ako sa mga nainot na nagsuryaw man na sinda mga leader kan tios. Kasi paano maging leader kan tios? Andi man tios. So questionably ang personalidad. Ikadua, consistency. Kung yan lang siya nagbuto na leader, questionably. Pero ako tabi, magpumpa na ako. Sorsogon High School, Student Council President, SK. Consistent tabi. Ang nakaaram sa background sa buhay ko, although may negative man sila na hiling, hindi man perfecto ang tao, pero consistent na ang kursada ko talaga is hampangon daw gun ang kapobrihan dahil ako mismo yaon sa sektor kan kapobrihan and consistently yaon tabi ang panindugang sagod nga din inabot ko na ang isa kang gobyerno na naghahampang man sa kapobrihan na National Anti-Poverty Commission. So palay ko may kredibilidad ako na magsuriyaw na ako aki kan rasa ng kinapobrihan maski sa background sa pamilya ko. Anama ko si Rodi Lasay, inot nindo na naging presidente kan sa Mangnayon, kan Irrigator Association, kan Sulasco, Sorsogon United Labor Aras Tree Service Cooperative yan sa PIR. Naging presidente sa Sorsogon Bay Management Council sa Parasira. Alina ako, ordinary barangay health worker and decor worker. So di man mako-question ang pamilya mi kasi dati pa man, nabuhay kami, nasa komunidad kami ang buhay mi, nasa rasas ang kinapobrihan. Okay, bago kita mag-init mga tugang, happy watching na po sa Toya mga naka-tune in sa Toya Live. Si Martin Daria, candidate for City Councilor in sa East District, si Irma Diniega, Mayor Red Lasay, si Neyril Lindok Vlogs, morning po Mayor. Si Sir Boboy Guevara watching. Good morning po Mayor from Rene B. Bonita. Yan, so naghiling sa to. Si Roslyn Lagata Sesbreño, good morning po. Si Floricel Rosas Polinag, Leo Bulan Heronilla. Yan, good morning po Mayor Red Lasay from Violeta Dolot. So, grabe ang mga supportadores mo, Mayor Red. Salamat, Tali. Okay. Medyo paas kita sa pasensya na sa boses natin. Medyo paas talagang makita mo na, kumbaga, daing pahuway sa kalibot. This time, Mayor, gusto ko naman po maaraman sa gabos na paglibot-libot mo. Aram ta po. Sabi nga ni kaniba, ma-mayor ka. Opo, panduan na hapot. May pira ka. Igo man pero barya lang. Na talagang aram tapo kung sisay si Red Lasay. Na pag sinabing Red Lasay, nado kung makaabot man lang yan sa tuya. Pero base sa pag-ikot mo baga, may pigsasabi kita na anak kapakusog ng buot sa imo. Ini na mga pigpapaabot sa imo na mga hinaing, mga presenteng sitwasyon sa pagbuhay-buhay ninda. So, ano po ini? Tama, katabi sao, ang naging inspirasyon ko mismo ang mga tao na mga pare ko na tiyos. Naapasyar ko tabi, ang totoo lang sinda nagtatabang sa kuya na maipadagos ang kampanya. Maski aputon mga pagriba ko, wara ako na iluluwas maski saro na sintimo, volunteers gabos, pamasahe, simbag linda, pagkaon, nag-aarambagan. So, kay Puan mapasalamatan ko sinda dahilan sa ako tabi pagkandidato ko nag-resign ako sa trabaho ko, wala man akong ipon kay siyempre sapat lang ang sweldo pero nag-survive ako dahilan sa mga tao na siyempre may partido man na nag-aalalay pero ang kadaklan talaga mga tao ang nagsustenir dahilan sa wala man akong personal tabi na kwarta.
So, ang mga volunteer ko, ang nagsustain, araw-arambagan sinda, magpun sa pamasahe, pagkakan, gasolina, gabos, tabi. Totoo po yan. Salamat yung tabi. Saludo ako sa mga volunteers asing gusto mabago ang Sorsogon City. Salado, tabi, Mayor Red kan paglakaw-lakaw mo, no? Yaon na nga sabi ko, ang mga hinaing, mga kulog ng pamati na pigpapaabot sa imo. Iyo, grabe. Nanginot dyan ang pag-control sa pagbiyay kan mga para-tricycle. Abo man ako ng phase out pero amo manggihapon ang resulta. Correct. Sa LPTRP makakaiyak ang sitwasyon kan mga para-tricycle kasi almost 5,000 units ang mga operator pa lang yan plus ang driver. So just imagine ang mga picturean almost 5,000 na tao. Sobra pangani kay may mas dakol sa ang bilang sa driver kaysa sa operator. Kung may operator kita na 4,900 plus ang driver na minsan sa tricycle tulo ang driver na nag-aasa na palit-palit. So saro ini sa nagpaano sa puso naton ikado ang vendors dili sa mga market nagkawaraan ng mga hanapbuhay kay magpiton sa syudad ang mga ambulant vendors, sidewalk vendors di talaga nakaharanap buhay. And mga parasira haragtaason ng tax dati libre na sa panahon mingan 150 ang registration sa parasira, 750 ang motorized bangka. So ibabalik tayo ni sa libre, grabe hinaing sa tao, mga sektor, mga senior citizen, irregular, mga local social pension, kaya ipapataas tatabian. So gabos, pati ang mismong environment na nganaan, so pagbaha, ini-issue na kan mga kababayan ta, higpit sa klase ng paggugobyerno na nagluwas, nagkapirang tao lang ang nagdesisyon. Nawara tabi ang konsultasyon. Nawara sabi ta, di ko promote si Mayor Salili, pero sa panahon baga ni Mayor Salili, dadangog ang mga sektor. Ako naging co-chairman ni Mayor Salili sa Local Poverty Reduction Action Team. Kitang-kita ko ang mga people's organization, cooperative na talagang indadangog sa gobyerno. Pero ngunyan, nawara tabi saw, na-appreciate ito sa mga ordinary tao. Dapat nadadangog ang busisan para para sira, mga nasa transport sector, kababayan, senior citizen. So, demokrasya ang dapat maibalik tabi sao na nadadangog ang boses kan mga kasaragdayan. Na yung mismo ang rason na tataygon mga lideres kasatoyang banwaan o siyudad na dapat pagserbisyon ang mas nangangaiponin tabang ang mga kasaragdayan. Yun ang nawara tabi sao. Okay. Yun ang grabe nagluluwas na isyu ngunyan. Pero kayo ni tabi, Mayor, may nagkapera ba kita nagsabi na pero may bukang bibigkan sa tuyang mga lideres na asinsado na grabe na inasenso San Sorsogon City because of this mga developments and mga buildings or kung ano pa man. Do you think saro ini na dapat tangadon kan sa tuwing constituente samantalang iwo kita ng 30% o 37% na sa poverty line? Iyo, pag sinabi tanin na progreso, yes, dapat comprehensive saka integral development. So, dapat masabutan ini sa mga nagtutukaw na leader. Bako lang sa physical development, infrastructure, etc. Exactly. Lalo pa human development. Nare-respeto ba ang mga tao imbuburo barastos na lamang sa mga activities? Saro ang development. Numero 1, maski si Socrates, si Aristotle, ang mga Greek philosopher, ang politics is defined as the highest form of human art. So, tao ang sentro dapat sa politika, ang integral development sa tao. So, and secondly, di man nasusukol sa progreso ang infrastructure. Kaya nga hababaong kita sa Philippine Statistic Authority. Hataason ang poverty incidence, ang prosyentahe. Kasi lahi man insukol sa PSA, ang mga haralawi, darakulao ng mga tinampo, mga building, ang per capita income sa pamilya. So, undefined tabi sa National Economic Development Authority o NEDA, ang DSWD, kami, ang National Anti-Poverty Commission sa Philippine Statistic Authority. Anin, didefine nila tabi na poverty o TIOS, gabos tabi na pamilya na ang monthly income, 2,000 pababa. So, ang income actually tabi, mga tugang, aninirisyan, bako man nahihiling ta ng mga infrastructure project. Lalo pa sa infra, di kita maging hipokrito, ang nag-arasin sumalang dyan, ang mga kontraktor ng mga politiko. So, harayon tabi sa realidad, integral development ang irisyahan ta.
sa kakasabay dyan ang mayad na paggugobyerno. Ang galas nga na, kung may mga award na hali sa DILG, pero sirimplang sa klase sa pagmaneharing paggugobyerno. May award sa environment, pero siging baraha ng mga buludta in guruba. So, minsan, ang development, deceptive. In project, minsan, nagkakabarayadan man yan. Nakaloko. Pero dili, tamaloko, ang kalamsan tiyan sa nagugutom na tao. Yan ang dili, tamaloko. Mag-ikot-ikot tabi ang gabus. Grabe ang pagtiyos. Waran alternatibo na hanap buhay. Tapos may hanap buhay pa, inaharali pa. Ang bilat vendor, ang sidewalk vendor, inaagawan ni hanap buhay. Ang para-tricycle, hahalion sa tinampo. Ano ang alternatibo na hanap buhay sa inda? Sa gobyerno na ini, sa presidente, kung nahalion nino, dapat may no-offer ka mo na alternatibo na hanap buhay. Anong nangyari? Oro ayuda. Ang ayuda, tulo na kilo na bugas, mga food pack, para mintas lang inatabi epektibo sa panahon lang sang kalamidad. Although ang kalamidad ngayon sususugon panghabang buhay na kalamidad, kundi mabago ang paggogobyerno. Poverty is considered as calamity. Kailang ina na pang food pack mga sa kalamidad na natural. Bako human calamity. Dapat maintindihan magkaiban man-made calamity saka magkaibaan na natural calamity. So may bagyo, may baha, natural calamity na. Ang man-made calamity di ninda na hiling. Nakatutok sila sa natural calamity, may baha. Binagyo kita. Okay. How about man-made calamity? Ang katagutom, anong solusyonin da? Ang mismanagement ng gobyerno, corruption, ano ang solusyonin na dyan? Yung tabi isaw ang paghiling ko. Ayan, okay. So, magayon na nabanggit ni Mayor Redanuning man-made calamity. After sang gutom, dakol pa kitang ihapot about sa man-made calamity. Kumbaga, man-made, kumbaga, kusang ginibo na kalamidad. Tinuyo. Okay? So, sabi ni Clark Laresa Francis, amo yan ang mayor, may pagmakulog sa kasaradayan. Happy watching man kay Jude Ikap. Si Jing Barbasen na hanaban ang gobyerno kantios haranina Mayor RMG Red Lasay. Si Lauren May Bolaños is watching. Si Arevalo Nelson sabi niya, good morning po Mayor Red and Sersao, go lang po, laban ta. Yadi lang team ko, nakasuporta, permit till the end. Wow, nakakataba ng ng puso. Okay. Si Emma Velez, okay, for good governance, Mayor Red Lasay. Si Renita Bonita, good morning Mayor. Tapos digdining si Eliezer Navera, sabi niya, good morning Tabi, Sir Sao and Sir Red. Nadangog ko Tabi na dakulaan sa imong pagpadaba kan Sorsogon City. Kung sakali Tabi na manggana ka, sana maremedyohan mo Tabi an maati na water supply kan prime water. Yeah, actually direkta ko sasabihin kaya nga ni an Cityland use plan naton gigibo unta na Tabi na Cityland and water use plan. Saro Tabi na plano ta hali unta na sa prime water ang water district. Dapat kontrolado yan kan city government of Sorsogon. Dahil dapat ma-privatize yan. Dapat sa tao. So, tapos maproteksyonan taan mga kadagatan sa katubigan. So, yan Tabi ang plano natin. So, iyan, sana dahil kamo madagit, mga prime water, pero pag ako naging mayor, dapat ibalik sa tao ang control sa water district. Sabi pa ni Mr. Eliezer Navera, sa totoo lang, ang mga awards na naihiling ko sa FB page, ay ko yan pigapaniwalaan kasi sa lungat sa aktual na nangyayari. Happy watching man kay Wilma Gonzales all the way from Piot. So agum yata niya ni dating kapitan Daniel Gonzales. Si Jack Laber, morning team Lasay Tabi, full support. Salamat. Okay. So, this time Tabi, inong sinabi mong man-made calamity, naniniwala ka na parte kan man-made calamity, na panggigipit sa mga business sectors. Correct. Sarada yan. Nasabi nga ninda, ultimo barangay, minsan inoobliga, may mga nagpapaabot sa atin reklamo na sa dayo ngayon na sari-sari store, inoobliga magkuha ng mga permits sa city.
Iyo tabi sao kasi ang Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, malinaw diyan. Yan ang Biblia kan lokal na paggobyerno. Nagabos tabi na kapitalisasyon 50,000 below dapat sa barangay level lang yan. Pero nailing ta nata ang mga 3 mil lang ang capitalization ng mga sari-sari store. 7 mil ang papabayad sa City Hall, sa City Treasury. And then dakulon ang koleksyon ninda nawaran mga legal na basihan. Ang aram ko tabi, pag taxation o buwis ang pinagurunan, dapat may ordinansa, tapos dapat bako lang simple majority, dapat 2/3 votes sa mga nasasanggo niyang palusod member. So, pagkaputol mo yan, dahil man na ipipresentar na legal basis. So, illegal tabi ang gigibo ninda na panguliktan mga taxes didi sa siyudad din Sorsogon. So, makasusupog ini sa inda or tinuyo talaga nini para makakuha sinanda ko lang pundo na kung ano man ang gagamitan ninda, sila nakaaram. Pero illegal tabi ini. Aram ko may mga abogado man dyan sa City Hall, ano kaya ang explanation ninda ka ini? A mere ordinance cannot supersede a national law. So may local government code kita, Republic Act 7160. Di man pwede ni unahan sa ordinansa, kung iguman ordinansa. Lalo na executive order. Di pwedeng gamiton ang executive order sa local chief executive sa pagpataas din tax. So saan man na ang gulo? Local chief executive, through executive order, ordinansa man, di magyapon makalampas sa national law. Kaya ang isusunod dapat ang Local Government Code of 1991. So, sa mga legal mind, aram nindo na ang isasabi ko nasa batas. Di pwedeng lumampas ang ordinansa sa national law. Isasabi sa national law, 7160 na dapat 50,000 below na capitalization. Dapat barangay level lamang. Capitalization ha? Sa negosyo. Oo. Minsan pag sinabi mo capitalization, grabe man ngayon na dahil ka ngayon nagbibenta ngayon 50,000 sa saro kabulan. Iba po ang gross sa net. Kung magbenta, talaga magbebenta ka. Ang problema, sige mo lang ba receive ang benta? Paano ibabakal mo naman yung panibagong ipapabakal? Tama yan po. Okay. So this time, saro-saroon katabi. Sige. Salado kan para sira. Kasi aram ko expert ka dyan dahil talagang dati ka naging leader man kan mga parasira and up to this time talagang membro ka kan lado kan mga parasira. Ini na mga hinaing kan mga parasira na minsan makalampas ka lang diyot sa boundary, lalanaton ka na hanggang sa embargohon ang mga gamit mo. So, anong plano mo ka ini? Iyo, ang parasira, sagot sa ngayon tabi, iyo pang konsiderado na pinakatios na sektor sa satuyang nasyon. So, totoo, nahiling ko ang grabe na pagsakit sa mga parasira. Malangani ang mga illegal fishes na dakop da. So, buot may garo kriminal na may impipicturan na sa harap turtagilid baga. So, sobra tabi na sa human right violation kasi konsiderado pa man sila na naghahanap po dyan. So, ang programa ko tabi sa parasira, inot sa gabos, inuton ta talaga yan, true namriya, magkaigo na ni boundary, ang mga adjacent, harampangan ng mga municipality sa city, pero ibubugtak tatabi, bako bahi, kasi natutunaw tulos, kundi mga plotter na mga fiberglass na lain na kakalawang, na bayani, so dati, si Farm si Chairman ako, in sikap tayan, pero nagtuturuan, arambagan ang mga adjacent municipalities and city, pati province, pero ngunyan, kung matawan ako, oportil, maging syudad, maging alkalde sa siyudad, sisimbagon ko tabi yan na nyamo sa city government of Sorsogon na simbagon ang boundary plotter sa mga parasira. Pandua, dapat na ibalik na libre ang pag-restokan parasira sa kapag-restokan sa indang mga motorized bangga. Pantulo, adalan tatabi na kung pwede na makonsesyon ang kadagatan, imposing the preferential right na dapat ang mga tulay ng mga taga-Sorsogon nag-iirok sa mga barangay ang maging inot na magkinabang sa kadagatan bako ang mga dayo nang sindaan matauan ni tenurial instrument na magposisyon maihatag sa indaan bendisyon kang gobyerno to concession na sindaan mamanihar makinabang sa kanya tungod. Dito sa Sorsogon Bay, we have 7 kilometers
City Bay sa Huban Bay, kaya kung tungaw mo yan 3.5 kilometers, ang paano 2 kilometers i-concession natin, so i-grant natin ang pagmanihar, pagsadiri sa mga Fisher Folk Association existing in respective coastal barangays. Then ang remaining na 1.5 kilometers idideklara natin na free zone. Tangaling gabos pwede maglawod o magamit, tagabuyog pwede maglawod sa tungod sa Rizal sa tungod sa Nimaloto, etc. Arog man naman sa Bacon District Pacific Coast, we have 14 kilometers and 10 kilometers i-concession natin. Ang remaining 4 kilometers idideklara na free zone. Free zone. Then dili kita tabi mapadakop, maharas din mga parasira sa dagat, konsiderado man para illegal. Sabi ko, there are so many ways to kill a cat. Abo ko tabi mag-araway, magduruguan ang mga parasira sa kambantay dagat. Sa media tabi ako, grabe ang nagada na dyan sa Sorsogon Bay. Kundi ang remedyo kayan, ma-implement kita sa market denial. Ang market denial po, ang sabihin kung maging mayor tabi ako, bawal na magtindan mga saraday na sira o mga juvenile fishes saka mga saragday na mga shellfish arog gambaloko sa kabadoy. Ipapadalan ta sa eksperto sa BIFAR ang mga life span sa mga arog kay ni. So sa paniniwala ko tabi, with exemption of course sa small but matured fish, okay, ang bulinaw, ang alamang kadi naman na nagdadarag ko mas gurang. Papadalan ta sa eksperto sa BIFAR, mga scientists ang BIFAR, tanganing madeklara ang life span. So naniwala tabi ko sa kung wala mabakal, wala madakop. So malilimitahan ang pag-abuso sa marine resources niya to. And then adalan ta an open and close season. Sa panahon tabi na ang mga marine resources tala ng shellfish sa ragday pa, i-close natin ang mga parte sa dagat na yaon ng similya. Pero pag matured na, base sa deklarasyon sa BIFAR, ibubukas natin tanganing mapakinabangan kasi nababala man ang baduy sa ang baloko. Tama. Sana gumana sa muyang Governor Catriaso nganing magkaigong Unified Fishery Ordinance kasi ang makokontrol ko lang tabi kung ako ang mayor, ang city or municipal water, pero di ta kontrolado ang iba. So isasangguni tayo sa tuyang masud na Governor Catriaso na magkaigong na Unified Fishery Ordinance para di magpara-araway ang mga adjacent municipalities in city. And pang last tabi ma-initiate ang city government magkaigwan sa diri na pagbuhay, tindahan ang mga parasira nganing day na makontrol kan mga negosyante o politiko. Magburay-boy sinda basis sa inda na grupo, asosasyon o kooperatiba. Tatabangan ka city government of Sorsogon. Tama, no. Pero bako akong conforme duman sa sinabi mo na dili na dapat sinda makiaraman ng mga politiko. Why? Diyos ko, sa gabos ng mga politiko na nagdadalagan, permi kamo para kami sa mga parasira, mga parauma. Kaya dapat makiaram kamo. Bako itong pag nakairing ko na kamo, wala na kamong pakiaram. Siguro dagdag ko lang, igo ng batas kaya sa 85 ang Fisheries Code, yaon na dyan na igo na kutakitan si Farmsy. Wala lang mapoliticize ang si Farmsy. Ang leader dyan dapat parasira. Nasa irarom lang dyan. Bako yung kaput kan mayor, tabi consultative body yan, policy making body kan mga parasira. Kung masunod lang yan, sa panahon nasunod yan. Ginit ko tabi yan na mas masunod ang lay lingwahe kan si Farmsy. Mga membro lang dapat mas kan City Agriculture Office saka mga ibang mga opisina. Kaya lamang yan, di na maturtanggap na nagkakaigwang poder ang parasira, ang si Farmsy impipirit na nasurugo lamang sa mga opisina. Sa totoo lang, empowerment yan sa parasira. Kung masunod yan, kung ako maging mayor, irerespeto ko tabi yan, dili yung papakiaraman sa mayor na dapat ang mga opisina sa mayor membro lamang sa CFARMC. Bako iirarom ang CFARMC. Parasira dapat na nasusunod. Ang upat na subsector sa parasira. Fish worker, capture, fishing, tawag siya di, aquaculture. Ayan, tapos wala man kita masyado commercial fisher. Sinambida dapat yan. Dapat ang chairman yung parasira. So may lay na kita di lang isusunod. Pero sa panahon na si Mayor Salan Mayor, nirespeto nila yan kay giniit mi. Okay. So before that, happy watching po kay City Councilor Nestor Baldon, nakaantabay po sa tuya. Si Sir Ian Rinoballes, happy watching man. Si Jen Dorado, nakaantabay man sa tuya. Si Mr. Jose de Sonia, siguro coding ka, kaya di ka nakadigdi. Sabi pa ni Sir Eliser Navera, magayon tabi ang mga pigataram ni Sir Red manungod sa fishing kasi iyan tabi ang Japanese way of fishing industry na bako bara-bara ang pagsisira.
Correct. In fact, may dagdag patabi ako sa gabos tabi na fishery permits and auxiliary buoys. Milyonis tabi ni sa Parabadoy pa lang. Amiga ko si Anami Balanoyo, si Anami mismo milyon na itatabang sa Silisaro pa lang na Parabadoy. Ini idideklara naton ini na kung maging mayor ako na trust fund. Trust fund, meaning may alkansya at mga parasira para sa panahon kan kalamidad, may red tide, may bagyo, may makukuha tulos na pantabang sa mga parasira. Kay makasupog man aminon, ang pundo tabi ngunyan sa mga parasira sa national level, halit tabi sa mga illegal fishes na dakop. So dapat pala pirmi may illegal fishes para may sharean mga parasira. So there is a need for amendment sa local ordinance. Sana may congressman pa na mag-adaptar kay ni maging bagong lay ni nagabos tabi na fishery permit, auxiliary buoys, maging trust fund kan mga parasira bako sa general fund. Kasi pag naduma na sa general fund sa LGU o maski ano na pwede na gamiton, pwedeng waiting shed o kung ano na yung purpose. Pero kung trust fund, para lamang sa kapakanan kan mga parasira. So sa tabi yan, ipupos niya to kung kita maging mayor, tapos ang porsyentay kan mga parasira sa barangay, igaw kita sa existing CTPC ordinance, although mga obsolete na ini, kay 2005 pa, babagong tayo ini, ano ta sa sanggulang palusod, na amindara na ang CTPC ordinance. Sama ko sa CTPC ordinance na pwede pa magkongkuro kabayo. Sa environmental law, no bill recommended. So lumauno na tabi, ang CTPC ordinance obsolete na ini, panahon na ini na mabago, wala ini yung tatawan yung importansya ng kan lokal na gobyerno. Pero para sa mga parasya dapat bago ini, ibubugtak ta mga pagbabago. Kung may share ang senior citizen, may share ang PWD sa barangay, may share man na 2% ang mga nasa fisher folk sector sa ira sa barangay. So ayuson tatabi ni sagkot sa city government. Nganing ang pinakatios na sektor sa tuyang susyudad na fisher folk, di natabi mapihig. Okay, salado kan para uma. Salado kan para uma, pag ako naging mayor sa grupo ko, manggarana kami, ang gabos tabi na mga titulo na di na itatransfer sa tenant, libre na itatransfer na kan city government. Gabos tabi na may utang na para uma, naggamit sa pagsangla o pagkalubong sa utang, ang mga titulo sa gobyerno na akwarinda, panahon pa ni Marcos Sr., PD27, CLT, ibabawal tatabi. Idideklara ta na wala ng utang ang mga parauma, kay bawal tabi ang pagsangla. So, inilang napagitabi, kung ang parauma maging sa diri ang titulo kan daga, kung wala na siyan utang, magiging epektibo ang anuman na programa sa agriculture modernization o modernisasyon sa agrikultura, national man o lokal. Kasi, paano magiging epektibo ang mga programa sa gobyerno sa agrikultura? Na di man sa diri kan mga parauma ang daga. Nagkagarada na lamang, di man na i-transfer ang titulo. Tapos, lubong sa utang. So, inan mga ayuson ta, and ipupus nato ang modernization of agriculture, gabos tabi na di naabot sa patubig, unirrigated, i-inventory niya to. Yes. Gamiton tang solar energy na ingagamit na sa Northern Luzon, tanganing maabot ang mga patubig. Kaya pa naman, naghahatag mo niya nin abuno, wala man nin abunuhan, so palpak na programa sa gobyerno, dahil wala nin inventory, walang pag-aadal. Makakaigwa kita ang soil analysis, very important ang soil analysis, kasi maski pagutputon ang bunga, ang tubo, tanong lang. Kasi walang konsepto ang parauma na di tabi adaptable ang pananom sa klase sa daga. Madeklara kita City Agricultural Zone para maproteksyonan na talagang may sigurado na tanuman ang mga parauma. Kaya ngunyan, nabigla na lang ang agricultural zone, nagiging industrial, nagiging residential, walang pakundangan, walang respeto sa zoning ordinance. So, babag-on tatabi, masamukon ang syudad, ayos ang tatabi, ang lay sa mga land classification, tangan maproteksyonan ang mga parauma. And of course, ang mga parauma, ang Philippine Crop Insurance, ipupusta para may kasiguruhan ang mga gamit sa pag-uma, pati pagsira kung may kalamidad na naibabalik ang kandidat. Nakulong kita mga programa sa parauma, and favorably ini sa inda, katugangan tayo ng mga parauma, pero dapat pirmi kita organic farming, environmentalist kita, nan adalan ta intercropping. Mintas na nag-standby ang daga, may itatanong ka dyan na iba na klaseng pananom. Kasi para diretso ang income. Pag di na pwede humay, may alternatibo na pantanong. So yun, ang mga programa ta, hoping na maisulot ang mga dam. Kaya nga gusto ta makaigwan city land and water use plan. Kasi dyan sa Cauayan River, nahihigop ang tubig yan mga korporasyon, maproteksyonan ta, nagreklamo mga paraumay. Kulang ng supply sa tubig. Sa totoo lang, nothing personal sa prime water, pero pag naging mayor ako, babawi unta.
and water statistics sa control camp prime water. Exactly. Tanganing ang mga tao may karapatan magreklamo sa gobyerno kung palyado ang serbisyo sa tubig. Tapos ang mga kadagatan an basil adaptaron ta balik sigla sa ilog at lawa. Adaptaron ta ina tanganing masiguro tabi na malilinis ang mga salog ta. Sa nakotabi si Farmsi nagkaigwang River Summit, nagkaigwang pag-aadal sa klase sa kontaminasyon, kung may kontaminasyon ang Sorsogon Bay. Nan simple lang kami matugot sila na gigibok ngayon na coastal road dapat nasisira ang mga mangrove sa kanoy. Araman niyo dapat may konsultasyon kunta yan sa environmental compliance certificate. Dapat kunta inhiling ninda na di mapikton ang mga parasira. Ang unyang grabe ang epekto sa parasira. Sabi nga ni gabos ko ta na pigigibo dyan sa environment. Igwa dapat ning ECC. ECC permit. Ang problema dahil ang nangyayari, ang ECC permit nabaliktad na dahil nagpa-EC. Yan. Kaya nangyayari mga araw kayan. Sa lado tabi, right, kung sinabi mo kayo na ano man ngayon, nananaon ng abono. Ano man yung abonohan na dahil mga nakapagtanom because wala daing tubig. Ang problema nga ni, may mga abono na pigtatao ang gobyerno. Ang problema, pati ang abono, pag sinabrag mo, naglulutaw daw ko, no? Gusto sabihin, mga fake na abono. Organic kita dapat. Organic fertilizer dapat kita. Ang pigsasabi ta, kung maging mayor ka, posible ba na ang pondo, ibaba na lang sa parauma, sinda ang magpili kang abono na babakalon nila. Bako itong pag-abot sa taas, magkakaigba pa ng bidding, mura, tapos pagdating sa parauma, magmumura dahil hindi naman mapakinabangan. Pwede ba ini? Actually, ang tutok pa niya to, post-harvest facilities. Kung kaya man lang kita mag-provide sa mga organic fertilizer, mahanap kita mga gamit. Kasi may mga raw materials kita na dapat ma-maximize, magamit. And then, isasabi mo na ang local, dapat, yan ang disenyo ka local government code, devolution. Devolution, dapat talaga, intatao na ang poder, intatransfer na ang poder, ang resources, ang otoridad sa national government, sa local government. So, dapat mas dakol ang papel sa local government kasi kita nakaaram sa pangangaipo direktamente sa mga nasasakupan ta. So, dapat ang national government nagsusunod lang sa lingwahe o diktamin sa lokal na paggogobyerno. Bako ang national government ang nagdidikta. Kita ang mapaabot ko na ng pangaipo ta. Kaya kita ang direkta na nakamati. Kita nasa grassroots. So yan ang gibon ta. Halimbawa, idagdag ko lang. Saro na sayang ta na post-harvest facility worth 500 million ang cold storage. Since mga nakaagipang administration, yada yan sa madanan, kampang sa slaughterhouse ta. Kay pang ko yan ipadalagan kasi naging white elephant yan sa haluyo na panahon. Kasi 22 na cubicle tabi sa anyaon dyan. Mga kwarto-kwarto. Ang iniling ko, saan ako nasa Parasira, dinara kong bifar, kulang man lang ina ni water treatment facility, kulang ina ni generator. Pero imagine nyo mga tugang 22 na kwarto darag cubicle na kasigura na pag pinadalagan ko yan na kung ako na mayor, di na malalapaan mga agri-fishery product niya to. Tama. Sira, lawlaw, nalalapa, ang mga gulayon di nagsiserious at mga parauma kay malalapa man lang ang mga karnita din taman itatago. Pating ang mga negosyante tali, SM, etc., nagbabakal sa luwas. Samantalang kung may post-service kita kayan, imabom ang mga pagtaralum, mabom ang mga pagsira, mabom ang livestock natin sa Sorsogon. Kasi iguanan matataguan. Bilog na probinsya kan Sorsogon, kaya sila i-akomodar. Kay 22 na kwarto. In-inspection mitabi na, kaupod ko ang taga-Bipar National. Okay. So yan, saro yan ang prioridad na. Tapos initabi na sa coastal road kasi illegal po ini na reclamation di. Mga housing na ini, illegal po ini. Wala ini record sa Philippine Reclamation Authority. Sagod sa ngunyan, dagat ang record kayan. Wala po yan sa mapa sa Pilipinas. Himunta yan na lugar sa mga post-harvest facilities. Ililipat ang mga tao sa ligtas na lugar kasi bawal ang housing sa danger zone. Ngayon, mga kwarto na yan, magiging training center po yan. Para gabos na mga parasira ta, mga parauma ta, ma-equip sinda sa mga makabago na teknolohiya na moderno na agrikultura. Haliyon ta diyan tao, magiging training center po yan. Yes. Ay, dagdag ko pa sa lado kan magsasaka, no? Sabi nga ni, minsan makulog sa pamati kan saro na parauma na isinangla ko ngunyan para makabakal akong binhi, abono, makapauma ako. Later on, kung saan ma-harvest ka na, binagyo. So, anong nangyayari? Maduman ka naman sa sinanglaan, mapadagdag ka ng pondo naman para makadiretso ka. So,
igwa ka ba ng plano na assistensya na itong saranglaan nga mapundo na talagang aram mo man ma-identify mo after the calamity siya nagsapar. Buhusan ining pondo bako ito nagkapirang kilong bagas lang itatao. Ito sa boss ang Philippine Crop Insurance Company kasi government entity yan. Okay. Pag naraot ang mga pananom o fish pond o ano man nahanap buhay na ibabalik ang kantidad. Dapat intensified na dapat gabos ng mga parauma para sira nakapasok dyan. Panduwa tabi, sinabi ko na kanina, idideklaratan dapat wala na utang ang mga parauma para makawas. Kasi pwede ako mag-sample, tabi sa para sa buton ni ang saro na pusir kan droga na dakop kang pulis. Wala ning karapatan ang pusir magreklamo kay dinakop si sang pulis kasi illegal akyan. Ang mga parauma na illegal na nasangla na probitsaran kay ng mga mayayaman kasi pagkasangla tama ka, maintenance, ang pamilya, ang mga abono, lubong ang mga parauma. Taga-West District baga ako. Ang mga tiyong ko yan sa Imaloto, mga kamag-anak ko, nahiling ko, mas lalo sila nagro-rote o sununo na. Tama. So ngayon, kung ideklarata na wala ng utang ang mga parauma, walang karapatan magreklamo na utangan. Otherwise, mamimili siya. Isipon na wala na utang ang mga parauma o makasuhan siya kan city government. So very possible na mawaran utang ang mga parauma. Kay ang pagi lang na makahawas ang mga parauma, wala sila nga na utang. And then, talagang ngunyan pa lang, nagtatabang na kita ang national government sa inisyatibo lokal na magkaigawang kaagapay na programa ang mga parauma. Kung magkaigawang kita loan system, 0.5% lang tabangan ang mga parauma na magkaigawang kapital. Kung wala na sindan utang, kay Pon may kapital, may mga post-harvest facilities, tapos dapat tama ang pananom kasi nagsasayang lang kita ng kung ang tubo ang produkto sa pananom di tama sa tinanuman. Kaya dapat may soil analysis talaga. Kumbaga rekomendado. We have the right lab at the wrong time. Yan. Lalo ngayon kay saragday ng bunga kasi dahil man tama ang pananom. Tama ang panahon. Okay. This time, salado kang transport. Salado po kung transport, definitely, maski di ninda saan ko pong niya? Morning, Sir Sauro, Sorsogon Integrated Transport Federation, full support for Mayor Red Lasay from Ramon de Alca. Opo, Saro, sa naka-inspire sa labanta ang mga para-tricycle sa transport. So, definitely, pag ako tabi, naging mayor, ibibito ko ang LPTRP na illegal na ginibo dahil sa warang konsultasyon, proper consultation sa direktamente ng sektor na apektado ang mga para-tricycle na mismo mga commuter. So, wala tabi nin phase out. Maski hindi na ako ang term na phase out. Walang mangyayari tabi na phase out o pag-control sa dalaganan sa mga main roads kaining mga tugang tan mga tricycle. I-reverse ko tabi na sindan magiging bida. Igigilid ko na ng mga mayayaman na nag-ambisyon magnegosyo through Egypt. Walang Egypt na madalagan sa Sorsogon City main roads. Panduwa tabi sisimbagong gabos kan city government ang pangaipok kan mga para-tricycle. Magpon sa uniform, pagpintura kan mga tricycle, life in accident insurance, opisina bubugtakan ta para marespeto ang pastod waran opisina. Itanin ko yan sa City Hall. And then pinaka-importante tabi ibabalik ta sa upat na sakay an kada tricycle. Sakay sa tricycle. Kasi, alam mo na natulo na sakay, sa panahon sa pandemic, social distancing, kasabay dahil ang jeep magkasurusuan na nga ni. So, balik ta kasi dako-dako na bagay na upat o lima, makabalik ang sakay sa mga para-tricycle na pasahero. Panduwa sunod patabi, within the city na ang biyahe. Ang taga-Buyog di nakapasentro, ang taga-Salvacion di nakapasentro, pero imbabayadan ninda na permit yan sa city, within the city. Oo, so dapat mintras na sila nagpaparada, halabaw ang pamparada, makabiyay ang taga-East sa West, makabiyay ang taga-West sa Bacon, ikot-ikot sinda, paano bumalik ka lang sinda, parang dati, iluluwas ang 5,000 na tricycle, magbiyahe gabos, kaya man yan, di, totoo na sobra-sobrang tricycle, magluwas ka mo, magpasada ka mo, tangan matabangan ng pamilya nindo. And then, of course, ang mga di natatransfer sa tagsadiri, ng mga prangkisa, i-transfer tagabos yan. I-transfer tayo kasi kaloy namatay ang tricycle. Di dapat pagbawiong kan city government. I-transfer sa aki o mga kamag-anak sa asawa. And then, of course, mahingo tabi ang city government, magbakal nin city hectares na daga para sa city common transport terminal. Napanahon ni magkaigong terminal ang mga nasa transport. Tricycle, jeep, ban sa kabas. Kasi privatized na ang CITEX. Pinabakal na ka city government ang CITEX sa SM. So, privatized na. Grabe na ang problema sa Barayadan. So, magkaigo ka mo City Common Transport Terminal. Ang konsepto tabi niya tong kayan is one-stop shop. Dapat tabangan ka city government magkaiguanan sa diri na gasolinahan ang transport, magkaiguanin na tindahan sa sport parts, sa magkaiguanin grocery.
para wala ng kontrol ang mga politiko sa mga negosyante sa existence ng mga transport. Papadabawon tatabi sa ang transport. Okay. So this time, lado kan edukasyon. Well, sa lado kan edukasyon tabi, kasi ang prioridad naton City Scholarship Program. Ngunyan, ang City Scholarship Program ang nakaabilang ang haragtaso ng grade, mga matali. Pagkakutabi, naging mayor, maski 75% ang grado nindo. Basta willing mag-adal, i-scholar tabi ka mo. Kasi malinaw man sa 1987 Philippine Constitution, education is a right of all citizen and the government must make an appropriate steps to make such education accessible to all. So, ang gobyerno may obligasyon na paaradalon ang tao and di masinabi na only the bright citizen only. Di man sinabi gabos na tao, siyudadano Pilipino na dapat magibo ng pagi ang gobyerno in epektibo ng mekanismo na maabot ang mga ordinaryo na kabataan na gusto magpadagos mag-eskwela. So, maski 75%, dadagdagan tampundo, padakon tampundo ang scholarship, gabos na interesado mag-adal, i-scholar niya to, lalo na ito ng mga nasa puris among dapor, kasi ang objeto niya to, makapagpatapos kitan maski saro na aki sa koleyo sa tios na pamilya, tanganing ang pag-adal ang epektibo na instrumento makawa sa labi-labing pagtios. Idagos katabi sa ALS, tutukan tabi, Alternative Learning System, mabutan kitan mga tulong mga eskwelahan sa ALS, ibalik ta na auto-fiscal youth, ang mga nalipasan ng edad, ang mga nag-arasawan atab, karapatan nino makapagpadagos pag-eskwela through alternative learning system, dadako ang tampundo, and then haliuntan diskriminasyon sa alternative learning system. Antes databi, ibababa nato ng programa para sa mga short-term courses, duman sa mga gusto tulos makatapos halipot na pag-adal, tanganing may armas ka mo sa paghanap buhay, sa lokal man o international na paghahanap buhay. Yan ang mga mayormente na programa ta sa edukasyon. Okay. Go lang, Red, from Bariduca. Ayan, Salamat, pare. Si Joselito Perez, sabi niya, tama lang, tunay na Sorsogon ang manggana na mayor na sasabutan ang problema kan Sorsoganon. Si Red Lasay, taga Sorsogon. Just saying. Ako taga Himalo to. Yan taga Balogan. So sa Ropatawi, sa pigpupunto ko ining scholarship. Opo. Dahil ka talaga, kasi ang ang batayan kayo sa scholarship, dapat ang grade mo dahil magbaba sa 90 or tapos apisar na ang card mo dapat dahil magbaba sa 90, dapat makapasar ka sa exam ninda. Possible ba sa imon ang may grade na 75 maging scholar man kung talagang desidido ang aki na mag-eskwela? Yes, ang pinakalangkaw na lay 1987 Philippine Constitution. Kung ano man ang mga basyan ninda kayan, diyan makahalangkaw sa pinakalangkaw na lay ang 1987 Philippine Constitution. Education is a right, not privilege. So, mag-adjust dapat ang gobyerno sa pangaipok ang tao. Bako ang tao ang magparahabol sa patakaran sa gobyerno. So, ang kapakanan sa mga mas dakol na bilang kan tao na ang mga tios, dapat yan ang masunod. Kasi gobyerno tabi kita nin demokrasya siya. I mean, ang gobyerno ta, ang pormas ang gobyerno ta demokrasya. Sa demokrasya, nasusunod ang kagustuhan sa mas dakol na bilang ng tao. Mas dakol ang bilang sa mga tios kaysa sa mga mayayaman. Ang mga tios siyaon dyan halos ang kadaklan di nakaarabil sa pag-adal. Paano man makataas ting grade ang aki kamparasira na malawod ko na? Paano man makataas ting grade ang matricycle ko na? O, wala ning pagkaw ng mga mangod. Siyempre di anay ma-absent ko na. Pero di nangulugan ang tali o abilidad ng tao nasusukol lamang sa grado. Abilidad tabi, di nasusukol sa grado. Kaya grabe man, ang naging magna cum laude, summa cum laude, failure man sa aktual na buhay ng tao. So I believe na di ang grade ang basihan. And kung natauanin tunay na pagreparo, prioridad sa gobyerno, ang mga tios, palagi kumakahabol sila sa grade. Kasi paano man nga ni, kung may hanap buhay na ang pamilya, di na matutok ang mga estudyante na maglawod mo na o mag-tricycle mo na bago maglawag sa pag-eskwela. Walang pambakaling ning gamit nin mga tawag sa mga project. Natural mahababa ang grade. Kasi ang grade di malang sa tali kundi may mga may mga aspeto pa pareho sa mga gamit, mga project. Kaya nabubutong ang grade din na pababa. Okay. Happy watching po kay former Barangay Captain o Pamurayan, Marites Haner. Watching from Oasis Funeral Homes dyan sa located at Peña Francia, Sorsogon City. Okay? Si dating Barangay Kagawa Jojo Orocha na nagdadalagan mangunyan bilang City Councilor sa Bacon District. Kalyado mo po ini Sir Red, Si Sir Nabera Giraray,
pati tabi ang TESDA ma-recommend niya na dagdagan ang slot sa good and training centers. Correct. Kasi kaipuhan kang tao na makapag-adal. Correct. Actually, paten para sira ng paraoma, isasabay ta na sa paggraduar dyan na may titulo. Yaon na yan sa bago na curriculum. Paraoma para sira, magkagaygo ng curriculum. Titulo. Kung makalawag sila yeah. sa TESDA. So, maski gurang uno ng para sira, makagraduar, may titulo. So, yan po yan sa bagong niya ng mga curriculum o sistema sa TESDA. Okay. Si Yuli Juda, yan dapat ang mayor walang sukuan. Walang sukuan. Oh. Salado kan mga paratinda, lalo na po dyan sa public market. Ang inot sa kabos, wala tabi ni mapapalayas na ambulant vendors, Okay. sidewalk vendors. Pag ako naging mayor, ibabalik ta tabi sinda. Yes, kasi ako kung papilyon, di ba medyo masamok ang lugar ta, basta may hanap buhay ang mga tao. Pandua tabi, ibababa tan mga taxes, ang makatao tabi na buwis, bako ang kapretsyo na pagtatax. Kasi, after all, ang tax dapat ibalik sa tao, sa mga kasaragdayan, ang serbisyo. Unless otherwise, gagamit lang pagkato sa ibang bansa, sa mga puro parasyar. So, ngunyan, prioridad ta na maproteksyonan ang hanap buhay sa mga kababayan ta, malabanan tang kapobrihan. Kaya, priority ta ang mga ambulant vendors, ang mga sidewalk vendors po proteksyonan ko tabihan. And through DSW Sustainable Livelihood Program, tatagan nato sila national government, counterpart ang city government, na makakayo kita loan system na babauno lamang ang bako na magparaurutang sa mga bumbay ng mga haragtason ang porsyentahe. So kung ang local government may pautang na 0.5% lamang o 1% something, di na masasakitan ang mga paratsinda. Kami gobyerno na magtatabang para sa puhunan ninda. Pwede pa sa mga grant hali sa gobyerno, sa national government. Naramdaman ko nga ni Tabi Mayor ang slogan kay ito ni Mayor Salili, itong mauswag na syudad, malinig na lugar. So, partikan malinig na lugar, dahil magkinapalayas dyan ng mga ambulant vendors. Pero malinig man. Sa pagilingdam, mati ang mga ambulant vendors, mati ang mga sadok vendors, mga Muslim. Pero mas mati ang paggugobyerno kung may korupsyon. Kung gusto kita maglinis ang paggugobyerno, bako ang mga physical na nagharap buhay. In fact, iyan ang mga tingos na yan, patas ang laban kayan. Pag tindanin bilanghoy, pag binakal, mauli na may pagkaon na. How about kamo ng mga nasa gobyerno, na kamo mismo mga kapitalista, kamo mismo mga kontraktor sa loob ng gobyerno. Di nyo na respeto ang up to port consanguinity and affinity na wala dapat vested interest sa gobyerno. Mga makapalbagan mga mukha nila, sinda mismo mga kontraktor. May politiko kung itang niya na bako kontraktor, to tabi, kaya sa amo ya, pag kami manggana na Vice Mayor Manny, wala ning kapamilya na kontraktor sa laog sa gobyerno. Okay. Kaya nasa lay tabi na. Pandua, wala tabi nin corruption. Zero corruption sa ang programa mi. Okay. Nganing, ang mga programa mi sa senior citizen, sa mga hospital na makaya mi. Dakulan mga programa mi sa PW, solo parent, makaya mi. Kaya itataras mi tabi ng mga local social pensioninda. Pati ang mga frontliners ng barangay, BITS, WD, Dicker worker, patanlupon, isasabay mo yan. Dapat ang plano mi kayan magkaiguanin minimum wage. Kaluluyan mga yan Urad lang tatabaw, tanod. Pero kitaan mga sweldo, ang mga urad yung 300 pesos. Minimum wage sa tabi na kung makakaya. Kasi kung wala ning korupsyon, kung walang pangawat sa gobyerno, walang habas, ang 2 billion nato na era, kayang-kaya gastusan ang mga basic needs sa ang mga tama na panggastos sa mga tios. Haliunta ang pangawat, haliunta tabi ang personal interest pag-abot sa pamalakad sa gobyerno. Okay, Team Lasay Jolata, happy watching palan kay Vice Mayor Maning Jolata, Team Lasay Jolata kami kay gusto namon sin pagbabago, kaya sa panahon po niyan, grabe ang pagsakit sa amo san administrasyon, lalo na ang mga SK3, kaya dapat ang ibutang sa pesto Lasay Jolata na po kita, gobyerno san tios para sa mga tios na tao. Iyo, ang SK3 matutunaw ina pag ako tabi ang mayor. Tas maninimbag dyan ang mga abusado. May nagada na kita sao ng mga motorista. Kay linanat nindo ng mga SK3. May nagadang kita sa nakagilang taga-Bakon. Di man yan na-record kasi i-silensyo niyo. Pero na nagada ng mga inosente tao sa pag-haras nindo. So, ako sao ang plano ko, ang makapot sa sektor na yan, ang makapot sa tinampo, ang sektor kan transport. Sinda nakasabot, sinda nakamati, ibaliktaan mga presidente kantoda, ang Federation President, sinda ang magpadalagan mismo sa batas trapiko. Sinda ang ibubugtak ta, palitin sa SK3.
Oo. Di ninda imamaltrato ang kapwa ninda mga partricycle. Papadabaon ninda yan kasi sa dirinda na sektor. Okay. This time, tabi red, hagadong ko lang sa iman, sabi tanangan, ano tong pinaghugutan mo ng kusog ng buot? As in, ini mga kagrupo mo. Na from the very first, pag sabong red lase, wala man yan ng perak. Or ini ng mga grupo na ini, wala man yan kamulao man dyan, wala man yan, sabi nga nila, pang last hour. Well, ako, pinaniwalaan ko ang digdidad kan mga tao, lalo ng mga tios. Panduwa, siyempre, pinadarag ko kamisan magurang mi na may prinsipyo. Maski grabe ng raot, pero kilala mi sa dirimi kaysa sa ibang tao. Anam ako di nababakal, may prinsipyo ito. Namatay na lamang ito, pero di nababakal. Arami na sa mga nakakilala, karo di lasay. Kami na magtugang, si Ribor, ang kandidato man sa magsasaka party list. Maski grabe negatibo na bati ko sa amon, pero duwa lang kami na lalaki. Pinadako kamisan magurang mi, nanong ka kami babakal ng kantidad ng kwarta. Pag pinanindugan namon, papanindugan namin. Ang kaparayo kami para sa tios. Sa tios kami and magbahong kami na naging parte, i-correspondente kami na porsyon sa pangkagabsa na kurahe, pangkagabsa na interes kan mga tios. Hopefully maging instrumente kami kayan. Ako personal, di man ako nag-ambisyon maging mayaman. Gusto ko simple lang na buhay. In fact, pag naging mayor tabi ako, di ako matukaw sa opisina kan mayor. Pinangako ko na ini, duman ako sa Poor People Council, sa gigibuo mi na konseho, nakaupod ko mga tiyos, mga representative kang parasira, para mga LGBTQ senior. Ang matukaw tabi sa opisina kan mayor ang city administrator. Gusto ko tabi, kaupod lang ako sa mga tiyos, bubukasan tatabi sa ang city hall, i-welcome tagabos ang mga kababayan ta ng mga tiyos, sindan tunay na ekspresyon kang gobyerno kan tiyos. Maski nakachinilas, nakatiil, nakasando, idol ko si Ramon Magsaysay. Gusto ko ang tao padaba ang paggobyerno, welcome intero. And then haliontan mga bastos o suplada-suplada sa City Hall. Kay pan may maglawag maski tios, ordinaryo tao, materindo gabos ang empleyado ko respeto. Good morning sir, good morning ma'am. Bako lamang anin respeto mga mayaman o mga politiko o mga kilala sa syudad. Ordinary na tao, kay mas tako lang bilang kami ng mga tios. Therefore kami tunay na gobyerno. Bako ang nagkapira-pira lamang na poderoso. Ang magsuway tabi sao. Itatapok ko naman sa basurang Cambina Vista West. Itatapok ko ang maging suplado maski chief of office. Duman ko sila itatapok sa basura. Speaking of chief office, ano ining programa mo, lalo na duman, ano ining mga dapat mong bag-ohon sa loob kang city government, lalo na ining may mga perming nakatas ang kilay, tapos malayo lagi ang tingin sa mga constituent staff. Sa hearing naman, ako naman is babasihan ko ang performance saka ang halawig na pagtrabaho ninda. Bako ako sa dahil kaalyado ko. Professionalism. Kasi kaluluoy man nagururang na lamang. In fact, may nag-retire dyan kasi politika nangyari. Hilingon nino, mga taga-kasiguran, newly graduate amon mga chief of offices, di nga nagsarabot sa trabaho dahil affiliation politika. Ako tabi, asahan nindo ang hustisya ang dapat mangyari. Kung sino ang mga mahigos, kung sino ang karapat dapat may tinapusan, amon dapat magka-igoning posisyon na tama. And then, ang ugali, babago natin ang ugali. Dapat dahil gobyerno kan tios, ang daradara tabi ni Lasay Julata Tandem, dapat pinakarerespeton tal mga tios, wala dapat din mga suplada-suplada. Maniwala kamo sa akon, resign or retire. Pag di kamo mag-resign, itatapok ko kamo duman sa basurahan sa Buena Vista West. Duman kamo magkalkalin mga lata ng mga silupin bago ko magsildo. So dapat mabuot kita sa tios, ibalik ta ang charter, citizen charter. Kung may tiyos na kada, sa pinakawat na 20 minutes, kung wala, sabi yun na nindo lang, kaya pabalik-balik. So, dapat i-stricto ta na matabangan tulos ang mga kababayan ta. Agad-agad, dapat arog kayan ang mga tao sa gobyerno. Bako nagpapasamba na dapat magalang, na warang barastusan. Ini na mga bastuson na politiko, kung buruhay pa kamo na ako maging mayor, yada pa kamo, i-criminalize ko yan. Pag nagbastos kamo, ipapriso ko tulos kamo. Dapat irespeto. Lalo na mga kababayan, dapat irespeto. Lalo na yung mga naghagad ng tabang na naglalao man lang sa itatao, kundi yung panihalit na lugar, tapos pagkabot dyan, sisimangutan pa, sabi, yadi ka na naman ngaya. Ang gobyerno para sa mas nangaipo, mas maluluya, mas tios. Lalo ang gobyerno sa mga makusog na dati na may mga pirak. Dapat tandaan nindo yan, ang gobyerno sa mga maluya. Yan sa social contract theory, sa mga political scientists, mga political thinkers, magbarasa-basa kamo para masabutan niyo ng gobyerno, minukna, through social contract theory, para agapan ang mga nagtitirios, ang mga maluluya, ang mga kulang ang kaaraman. Nano kay baliktad na, ang mga tios, ambulant vendors, amon yung tatarapok niyo, amon yung papasakitan niyo, hapon yung kumandaw ka mo, nagbabarayad ka mo ng mga politiko negosyante sa SM, in tax,
Kamang higpit niyo sa saraglay na mga tao. Kamu nagbabaraya daw, haputa daw niyo sa dir niyo. Naghapot man ako sawa. Basi kamo mga exempted na dyan. We're asking. Sabi nga ni. Laing pantay. Siguro rin, ini very important, sa lado kang informal settlers. Well, ang pabahay niyan, kabuangan. Wala ning pabahay na makalusot sa tama na prosesong gobyerno. Ibutang mo dyan sa danger zone. Di ko man sasabi may diferensya ang utak sa rina, bakla na bugado na matabilon. Pero, initabi, bawal na bawalin. Ako tabi, taga-nasyon, Anti-Poverty Commission. Ang pumiro ko na trabaho, focal person sa Urbampur. Sabot inisan may mga background sa Urbampur. Di pwede sa danger zone. Unang-una, di na makalusot sa sunation. Kasi dapat sa residential ini. Ibutang bako sa danger zone. So, sa kayan, coastal area yan, nasa fishery sector yan, sa agricultural sector. Din tabi ni hinugutan niyo sa basihan. Nano kay garon wala sa tunon mga hiwag sang tao sa gobyerno. Ikadua, illegal tabi ang reclamation nindo, nabiyutan ng mga pabahay. Sa mapa sa Pilipinas, tubig ba yan? Sagkot mo niyang asaw. Kung may magadan dyan, waran habulon sa gobyerno. Kasi tubig yan sa mapa. Yan ang mga daga dyan na illegal reclamation. Tubig yan sa mapa. Di pa yan na sasabay sa mapa sa Pilipinas. Saan ka mo madulog kung magkadireskwendo ka mo dyan? So sa pabahay tabi, lain Yusoprak. Ano Yusoprak kaya? Renter. Parintahan. Ininegosyo niyo para mga... po sa kaaraman, gusto ko po maghalit na mismo kay Mr. Red Lasay. Yes. Ano ang kamugtakan kan mga naka-star dyan? O isipon nindo, Yusoprak, nagrerenta 300 an bulan. Wala mang pabahay na may nagre-rentan araw kaya nasabi mo lang panlinis ko no. Dapat paros ang ginibo dati ni Mayor Salili. O pasensya na katulon ako banggit kay Mayor Salili. Pero nahiling ko ang mga pabahay ni Mayor Salili may katultulan. May deed of donation. Tapos yung gagamit pang pre-patent na kung kamo naka-star sa daga sang gobyerno, libre na yung tataw sang gobyerno, which is right. Bureau plans pipirman di inahatag kasi dati 30 years, naging 10 years, 5 years. So kung haluyo na dinevelop ang daga sang gobyerno, dapat intataon na yan sang gobyerno using the pre-patent. So yan ang tama. Hindi ko masabutan ng mga pabahay ni. Di man sa bakon man, sa bunganga mang kandagat, sa poblasyon. Mga abogado, ini o talaga nagpapatal-patalan lang intutuyo kayo na mag-abuso. So wala akong makita na legal na basyahan sao. So ang pabahay ipapasurvey tagabos na mga nasasakopang Sorsogon City, i-identify ta kung pira pa natatada na public lands. So, Red, pag sabong Yusoprak, renter. ano talaga ang pinakamining kayo ni? Renter, rentahan. Pag nagpaparinta ka baga, paghabo ka na sa nagrenta, pwede mo ng palayason. Samantalang pag deed of donation, kasabay ang digdinad sa tao. May sadir na ako na daga. Isip po nung may mga pabahay na may common CR, ibig sabihin, ma-CR ka, mabawas ka, mahulat ka kung minauna sa imo. Tapos magaroon balay sa mga kalapat. Sa sarap na building. Kaya nga nambagang balay sa kalapat, pag ang tunog sa mo, dangog pa sa kabila. So dapat, ang plano ko yan is single detached, hiwa-hiwalay. Kasi sa Muya, yung kami sa urban area sa Quezon City, doon nagbugta kami, high-rise. Kasi kulang ang daga sa pero probinsya kita, grabe pa yung maiwason ng daga. In fact, di pa man ako naging mayor, igo na kami na-initiate na pabahay, inanami sa PRA, worth 1.7 billion. Kung mapirdi ako, PRA ma-implement. Kung manggana ako, itatransfer ko gararay sa City Government Sorsogon, sa tabang tabi kan padrino ko na Secretary Lopez Santos III, nan amigo mi si Attorney Lopez, ang PRA Administrator. May project na kami na impupos ko niyan. Impupunan mi na. Igo na kami dyan daga sa Buhatan, 7 hectares. May sa Bunga, 4 hectares sa Kasanuan, Baconman, 4 hectares. Hoping, kung maging mayor ako, dororecho ini, para di magkinabang. Kung mapirdi ako, di makinabang siya, di ang kalaban ko. Sana, kakumanggana para ako man nag-initiate, dororecho na ini. Na maabot tayo, may ilipat sa ligtas na lugar. Naghahanap pa kami sa West District. May lipat sa ligtas na lugar, ang mga kababayan ta na pag may bagyo naglilipat manggiraray, evacuate manggiraray. Failure talaga, failure ang programa sa gobyerno. So ang mga public lands ang mga ma-identify ta alienable and disposable land, duman tayo ibubugtak ang mga housing project. Kangunyan, priority sa gobyerno ini, mga pribado na daga. Di ko man sasabihin nagmamarar-kap sinda milyones. Wala man to talagang dilin siya kung public land kaysa dili sa gobyerno. Samantala mabakal kang pribado na daga, maka-markup ka. Hoping di ini totoo. Pero may mga dokumento kita, nag-arabot, nagrayaman na ining kaka-markup. May dokumento So ngunyan tabi sa
sa public land, sa diri sang gobyerno, makatipid ang gobyerno. Wala dikta ning korupsyon. Kaya gagamiton ta ang sa diri sang daga sa gobyerno. Okay. Paghuna po, libre yan na housing, gari na lang si ang mga tao dyan. Gari ginibong kapital sa mga tao para magkaigwan ng infrastructure. Sabi ni Elicer Navera. Totoo po yan, bako po yan, kumbaga, tinon over sa inda na. Sabi nga ni may 300, anapot, sa ini napapaluan. Yun ang hapot. Sabi niya, panglinis-linis ko no sa environment, ay sa palibot. Igo naman sildo ang bagang gobyerno na para linis, doble-doble na. Okay. So, this time, tabi rin, since kadali lang kan oras, malang masikaton si Mayor Magtaram, ano pa ang mga nabanggitan ko, nakulang? Senior citizen. Okay, sige. Pinakapadaba ta ang sektor kan senior citizen. I-recalibrate ang local social pension. Local sawa, lahi sa nasyon. Ang local lang, 300. O ngayon tabi, ang plano ta kayan, ang may edad na 60 to 65, gigibun ta na 1,000 pesos a month. Bako, quarterly, a month na. Ang may edad tabi na 66 to 70, 5,000 pesos a month. Ang may edad na 71 to 80, 8,000 pesos a month. Kinumpute mi na, kaya na. Kasi habang nag-iedad sila, nagdidiyot man ang bilang. Tama. Okay, ibabalik taan ito na panahon ni Mayor Sally. Nakapatok Mayor Sally na regalo pag may birthday na mga cake dadagdagan ta pangkas kasi padaba tan senior dapat may balik ito na ugma sa mga senior citizen. And then tabi pahaliputon ta na ang edad sa makaresibi sa 100,000 pesos. 80 na lang, di na 100 years. Kasi 100 years old, bira na nakaabot na rogado na. So, sabi ko nga ni sa mga senior, para kampanya ko, maski 75 years old ka mo, ihatag ko na 100,000. Pero mga ko, kami kontrata kita. Siguruhon mo may 5 kataong ka na mamubuhay pa. Huguton mo ang hinangus mo gan 80 kaya 75 advance na eh. So haliputon tatabi na para ma-appreciate san mga senior, padaba ta ng mga magurang kasi bihira na nakaabot diyan. And of course, an SSS pensioner, GSIS pensioner, PWD patas. Kaya yun di sila nakabenepisyo. Basta 60 years old ka, welcome maging senior citizen ka, regardless kung SSS pensioner ka, GSIS pensioner, PWD ka na senior citizen, gabos ang benepisyo sa gobyerno mapaduman sa imo. Kaya ngunyan, pag SSS pensioner ka, GSIS pensioner ka, PWD ka, wala tabing benepisyo sa senior. Okay. Sabi nga ni Sir Ian Rinovalles, how about tabi ang PWD Mayored? Yes, ang PWD sabay sa tabi sao na Amber Building na abandon, ang plano to sa gibo nina na senior citizen and PWD hospital. Number one, matutukan taan senior citizen sa PWD na matutukan sila sa gobyerno sa serbisyo sa health, sa salud. Then papataason taman ang benepisyo sa PWD tapos ipapantay ta na lang ang inborn sa ka-acquired na PWD. Kaya ngayon grabe pa ang mga kondisyon sa PWD. Parang tayo ta na lang yan. Mag-acquired, mag-inborn, ipareho ta lang as far as local government. Di ako makikialam sa national. Sa initiative, local government unit initiative, pantayon taan inborn sa ka-acquired na PWD. Pantayon tayo na. Pero na ako makialam kung may mga policy ang national government. Pero as far as local government initiative sa administrasyon ni kung kami manggana, papantayon ta. So, ang PWD, pantay man ang pagtrato, di ko mo PWD, lain mo i-accommodar sa trabaho. Then, wala kitang diskriminasyon. Amin ang garantiya ta, wala kitang diskriminasyon pag-abot sa PWD. As solo parent, ayuson ta ang mga polisiya. Tutukan tayo ng mga marginalized sector. Ini ng mga naapi na mga kababayan. Tadi talagang tutok sa administrasyon natin. Okay. Thank you very much po, Mayor Red. Sa ngunyan po, sabi nga, perang ilang tulog na lang. Eleksyon na. Hindi Jollibee na. Ilang tulog na lang. Eleksyon na, Mayor. Hagado kumampugirain sa mong pangapunin asin mensahe sa mga Sorsoganon. Okay, di ko matapos ang programa ko. Isingit ko lang, ang City Pharmacy, budgetan tayo na 100 million para wala ng problema. Nakirarbagay na ni City Vice Mayor Attorney Balintong. Kaya talagang impupus ko man si Attorney Balintong na gumana na board member. Adapted mo siya. Kasi magayon na konsepto ni Attorney Balintong, wala lang pundo. Kaya para matapos na ang garong makililimos sa mga kababayan ta, may resita, wala makuhaan ng bulong. Kaya prioridad ko tabi, an buti ka sa barangay, balik ang buti, an City Pharmacy,
budgetan tanda ko, ibalik tang butika sa barangay, magkaigong floating clinic sa bako nan sa Sorsogon Bay, maskitig saro, saka ang mobile clinic, mga priority ko tabi na programa. And pre-meal, hihabol ko pa tabi sa pre-meal, may libre kita na pagpakaon sa tao, pero ibubugtak na tabi ni sa dara ko lang eskwelahan, kay San ako tabi Division Federation PTA, grabe na dismayo ng mga estudyante kay warang pagkaon. Ibubugtak ta niya na libre na pagpakaon sa mga eskwelahan. Bakon East and West. Then pero pili magkaon didi ang mga maskisino. Ang gastos hali tabi sa social corporate responsibility kan mga dara ko lang negosyo, EDC, Peter Paul, SM kasi amoy nang tunan ng social corporate responsibility. Nagtatabang sa pagpakaon sa mga tios. Kasi may pamahoy na may pangalas panginabi. Bako tabag, nagiging source of corruption ang mga negosyo. Kundi tabang. So amin ang social corporate responsibility. May litabi dyan sa. So may libre kita na pakaon sa East, West, and Bakon. Ano tal mga karinderya o kantin na darakula sa mga eskwelahan na naipo kaya. And sa rungan isa nado kung pwede tabi ni mangyari mayor dyan sa mga kada barangay kuwantan lisasan puris dapur na maski pano siguro maski weekly may ayuda na bagas. Yes, actually an inot nagigibunta ang pag-drop paggibo sa socio-economic development framework o blueprint of development para bako bara ang pag-administrar. Dapat ang pag-administrar aram mo kung anong gigibo mo sa lawag sa santaon, 2 ka taon, 3 ka taon. Lain kay kung ano lang naisipan mo. So with participation, multi-sector participation, business sector, etc. Magigibo ang blueprint of development sa Sorsogon City, nakaangkor tabi ini sa per capita income, and dyan malaog ang aaramon ta ang sitwasyon sa kada barangay. May monitoring system kita, data banking, piraan para umabira para sira PWD ang mga sitwasyon, sino ang mga may trabaho, sino ang wala trabaho, ano ang mga potensyal sa lugar. Ada nang ang pag-administrar bako karaw-karaw na I love you, mahal na mahal ko kamo, wag mong kalimutan. Di po yan dapat systematic. Systematic. Di ka nagbubuha maka magprograma kan makato kita sa bulan sa moon, maambutang kita mga cable car, di man kapanipaniwala. Dapat base sa resources, available resources, local and national, ang potensyal sa tao, unavailable na mga raw materials, dapat holistic approach yan. Bako bara-bara. Di pwede ang tunto na leader. Di pwede ang leader na may mayor ba? Kita bagawara man. Baga ng gobernador manghihapon ang mayor. So dapat ang tatao. Kaya si Vice Mayor Manny Julata ang pinili ko. Kasi gusto ko matali ang Vice Mayor. Habok ko sayaw lang na wala man aram. Kasi ma-overhaul kami. I-overhaul na to nyamo ni Vice ang city government susong kay grabe ang defect. Grabe ang salto. Warang direksyon. Hapotong ko siya, anong gusto mangyari sa Sorsogon City? Natatama baralik ka mo, nagkaralimutan do. Ano ang gusto pa niyo gibuon? Kay kami malinaw ang gibuon mi. Magna Carta of the Poor. Fundamental rights, 5 fundamental rights sa mga tao. Pagkaon, istaran, trabaho, edukasyon sa kasalud. Malinaw ang programa mi. Arami ko na panumina gigibuon. Kasi halik mo dyan. Experience me. Saka may kapasidad kami nag-ibon. Ako, National Anti-Poverty. Ako, community organizer. So, di kami naglaog sa saro na posisyon. Dapat tsamba-tsamba. O kung manggana lang, na maisip na lang ko ng gibon. No, may pattern kami. Mas systematic. May metodo kami na epektibo. Na hali mismo kinusulta sa mga directly or indirectly affected sectors. Okay. Lastly, naniniwala ka sa kasabihan na magana ang kwarta? Magana. Grabe naman ang naging prueba. Sa kaibang ngayon ang sitwasyon. Ang sitwasyon niyan, kinulugan nila ng grabe. Hararom ang pilas ang mga sektor ta. Tricycle, vendors, mga saragday na negosyante. Hararumon ang pilas na ginibo nindo. Okay. Di kay po ang kwarta. Anin usapan sa di ang puturo. Hamakon mo kun mawaran hanap buhay ang mga tricycle. What is 2,000 o 2,500 o 1,500? Sa tulo ka tao na moran hanap buhay, mapupundo ang pag-rescue kan mga kakiangkayan. Madidestabilize ang mga kada pamilya, wala ng hanap buhay. Ang mga paratenda, angkod ngayon. Kaya mataas ang krimen pag di tayo ni masolusyonan kay madakol ang harabasan kasi wala na makaon ng tao. And prostitution. Sana di ini mangyari. Pero kung wala nan, aram mo, nakapit kita sa patalim. Pero kung ang gobyerno buta bungol sa pangaipos ang tao, kay nakasinto lang sa paniniwala lang na personal na amin ang kaipuan sa Sorsogon. Mali, magkonsulta ka mo. Kapaunin do ang buot sa tao. Yaon ka mo sa pisto para aramon ko na ng pangaipos ang tao. Nan amon itaunin do. Bako ka mo magdikta ko na ng kaipuan ang tao. Ang tao ang magsabi kung nanong kaipuan ninda. Kaya nga binugta ka mo ng servidor. Kaya kung nanong kaipuan sa mga tao, ihatag nindo, itaon nindo. Exactly.
basta inilegal sa lawful or moral. Kasi kung lain mo pwede ang ligtas ang tao maski illegal or immoral, lain mo pwede. Okay. So this time mga tugang yan po si Mayor Redlasay na kung saan talagang nahiling ta sa laog kan sarong oras na ilatag niya ang plataporma bako ining ginibo sa tulong taon. Ang gigibuho niya sa tulong taon. Okay? So sa giraray red paki-invite kan gabos aram ko igo kita activities niya na hapon. Iyo, inot sa gabos sisaw invite ko ang Bicol TV na ang grupo niya. Tapos iba pa na media kung interesado tabi kamo. Madyan tabi ang samayang namumutan na Gobernador Catliaso. Ma-join sa amon sa proclamation rally. Wow. Pero actually by 2 PM may motorcade kami. Simple lang ina motorcade, voluntary lang inisaw, wala man kitang budget. Kung sino tabi ang gusto magsabay sa motorcade, may tricycle, motor, mga motorcycle, tricycle. Magduman tabi kamo alauna pa lang sa hampangan sa Sorsogon Sports Arena para maiayos na ang linya. Pag alas 2 ma-proceed kita, maikot kita around the town. Then siguro mga 4 or 5 ma-start kita sa proclamation rally, simple proclamation rally ini. So tabi, ang ikot niya Sports Arena going to Capitol around the town na lang kay para di na masakitan kay wala man kitang budget sa panggasolina. Nagsasabi kami sa inyo totoo. Tipiduno ni kay wala man kitang budget na kaya nga ni kita gobyerno Santios Forest Power pero di man nasusukol maski limitado kita. Aram ko naglalaad ang mga pagkamot niyo na mabag-o ang Sorsogon. Inan time para may pakita nindo ang pagsuporta. Magpula tabi kamo nimbado kay yan ang simbolo niya mo naglalaad na pagkamot, maisog para sa pagbabago, may paninindugan kaya pula tabi ang isulot nindo. Magwagayway ang mga pula tangan magpakita nagsusuporta kamo sa kausa niyato ang noble niyato na kausa ang makuha niyato ang gobyerno Santios na ibalik ang poder sa Tios, ibalik ang poder sa mas dakol na bilangin tao bako sa nagkapira lamang. Salamaton tabi Diyos mabalsaw, salamat tabi. Okay, ako tabi lang po nagtutuod na ang pula simbolosan pakiaway. Remember, ang February Valentine's Day, yes, lagi nakapula, ibig sabihin pagkamot, love. Okay? So mga tugang yan po an sa tuyang naging magayunon na pagdiskuter ngunyan sa tuyang programang Isyu Ora mismo. And take note po, wala po ining bayad. Correct. Yan po ang pagsasabi ko na bako po ang mga pigigest tadigdi nagbabayad po sa tuya. Ini po, open po ini sa gabos na matao kan sindang plataporma sa inmang kamo sa Lupalupkan, probinsya kan Sorsogon. Dahil po ang Bicol TV naninindugan na makatabang kita kan pagbalangibog, kan plataporma kan kada sarot na kandidato na mauot magtao nin tunay na serbisyo sa Indo. Sa giraray sa bill nga staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa Indong Ligod si Rosario Amistoso, maray na aldaw asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.